Sa simula ng pelikula, ipinakilala sa atin si Sonny, isang kilalang mafia boss at isang makabuluhang figure sa underworld. Isang araw, si Sonny, kasama ang kanyang team, ay bumisita sa isang lalaki na nagngangalang Sasha. Nagpahayag si Sasha ng interes na sumali sa crew ni Sonny, at lumalabas na siya ay may koneksyon sa grupo. Mga 2 taon na niyang kaibigan si Nick, isa sa mga pinagkakatiwalaang miyembro ni Sonny. Sinuportahan ni Nick si Sasha, naniniwalang magiging siyang mahalagang karagdagan sa kanilang koponan. Gayunpaman, maselan si Sonny sa kung sino ang pinapapasok niya sa kanyang grupo, at upang matiyak ang kredibilidad ni Sasha, nagpasya siyang subukan siya sa isang lie detector test. Kung magsisinungaling si Sasha, hindi magdadalawang isip si Sonny na patayin siya. Nagsimula si Sonny sa pamamagitan ng pagsisiyasat sa mga dating koneksyon at organisasyon na pinagtrabahuhan ni Sasha. Inihayag ni Sasha ang kanyang background, binanggit na dati siyang nagsilbi sa Special Forces at nagkaroon ng koneksyon sa CIA at German intelligence. Sa panahon ng matinding interogasyon na ito, sinuportahan ng lie detector ang mga sinasabi ni Sasha, na nagpapahiwatig na tapat siya. Kahit na nahaharap sa banta ng kutsilyo ni Sonny, nanatiling kalmado si Sasha, at kinumpirma ng device ang kanyang katapatan. Welcome to my family, Sasha. Matapos masagot ang lahat ng tanong, tinanggap na ni Sonny si Sasha sa grupo. Ang nakakagulat ay nagawang dayain ni Sasha ang lie detector, dahil siya talaga ay isang undercover FBI agent, na nagpaplanong patumbahin si Sonny mula sa loob. Pagkaraan ng ilang sandali, ipinadala ni Sonny sina Nick at Sasha sa kanyang pabrika ng droga upang pangasiwaan ang isang kargamento. Kailangan nilang kumilos ng mabilis, dahil ang ilegal na kargamento ay kailangang makarating sa Russia sa susunod na umaga. Agad na pinakilos ni Nick ang kanyang mga tauhan sa paghahanda ng kargamento, ngunit nangyari ang isang hindi inaasahang bagay. You expected somebody? Si Agent Williams, ang head ng FBI, ay nagpakita kasama ang kanyang koponan. Nag-alok siya kay Nick ng deal, at sinabing hindi siya makukulong kung tetestigo siya laban kay Sonny. Ngunit si Nick, na matagal ng tapat kay Sonny, ay tumanggi sa alok. Sinubukan ni Sasha na mga tuwiran sa kanya, at iminungkahi na mas mabuti kung susuko na lang siya kaysa makitang masaktan ang mga tao. Ngunit nanatiling matigas si Nick, na humantong sa isang mabangis na bakbakan sa pagitan ng 2 koponan. Sa gitna ng kaguluhan, halos mapatay na ni Agent Williams si Nick, ngunit namagitan si Sasha, iniisip na mapapakinabangan pa rin siya ng FBI. Gayunpaman, naging magulo ang mga bagay-bagay, kung saan naaresto si Nick, habang si Sasha naman ay malubhang nasugatan dahil sa isang gunshot na nagmula kay Agent Williams. Kalaunan, nabunyag na si Agent Williams ang nagtanim kay Sasha sa loob ng mafia ni Sonny. Makalipas ang 8 buwan, si Sasha, naganap ng magaling, ay natagpuan ang kanyang sarili sa Alcatraz, isang bilangguan na matatagpuan sa isang isolated island sa dagat. Sa kanyang pagkabigla, nakita niya si Nick doon. How you been, man? For a while, but I'm back. I'm bugging right now, man. It's like I'm seeing a ghost. Give me some love, man. Damn. Dito nabunyag na inayos ng FBI na ipadala si Sasha sa kulungang ito para sa isang misyon, at ito ay upang mapalapit muli kay Nick at kumbinsihin siyang tumestigo laban sa mga kriminal na aktibidad ni Sonny. Samantala sa lungsod, ipinakilala sa atin si Hartman, isang city official na nagsasagawa ng press conference tungkol sa Alcatraz Prison. Ipinahayag niya na ang bilangguan ay isinara noong 1962, sa kadahilanan na ito ay hindi magandang lugar para sa mga bilanggo dahil sa masama nitong kondisyon. Ngunit ang mayor ngayon, na isang babae, ay nagpasya na oras na upang muling buksan ang Alcatraz. Tiniyak ni Hartman sa lahat na sa pagkakataong ito, ang bilangguan ay nasa maganda ng kondisyon. Samantala sa bilangguan, oras na para kay Sasha at sa iba pang mga bagong bilanggo na pumasok sa kani-kanilang mga selda. Ngunit bago ito, ang lahat ay kailangang dumaan sa mga metal detector upang matiyak na wala silang ipupuslit sa loob. Nang dumaan si Sasha, tumunog ang detector. Agad siyang sinunggaban ng isang gwardya, na inutos na malaman kung meron siyang tinatagong metal na bagay. Iginiit ni Sasha na wala siyang dala, ngunit hindi kumbinsido ang gwardya at kinuryente si Sasha gamit ang isang taser. Ikinainis ito ni Sasha, na humantong upang gumanti siya sa gwardya. Sa gitna ng pakikibaka ni Sasha sa gwardya, nakialam na si Nick.
Hindi niya nakayanan na tumayo na lang at panoorin ang kanyang malapit na kaibigan na tratuhin ng ganoon. Sa sandaling yun, ang head warden, si Juan Ruiz, ay pinatigil ang kaguluhan. Sa halip na palakihin pa ang sitwasyon, mahinahong nilapitan ni Ruiz si Sasha para mag-imbestiga. Habang nagsasagawa ng malapitang pagsusuri, nalaman niya na nag-alarm ang metal detector kay Sasha dahil sa metal implant sa kanyang binti, na naroon dahil sa dati niyang nabaling buto. Kinabukasan, tinipon ng warden ang lahat ng mga bilanggo. Gusto niyang ituwid ang record tungkol sa kung paano papatakbuhin ang mga bagay-bagay sa ilalim ng kanyang pamumuno. Tiniyak niya sa kanila na hindi siya likas na malupit, at kung susundin ng mga bilanggo ang mga alituntunin at magpapakita sila ng paggalang, sinabi ng warden na itatrato sila ng maayos na halos para ng pamilya. Gayunpaman, nagbabala siya na ang anumang pagsuway o hindi pagbibigay galang ay sasagutin ng matinding parusa, at hindi siya magdadalawang isip tungkol sa paggamit ng matinding hakbang. Pagkatapos ay ipinaalam sa kanila ng warden ang tungkol sa isang work program. Dahil ang Alcatraz ay sarado ng ilang dekada, nangangailangan ito ng maraming pagkukumpuni at maintenance. Plano niyang gamitin ang mga bilanggo sa mga gawain tulad ng paghuhukay, paglilinis, at pagpapanatili ng mga bakuran ng bilangguan. Hindi nagtagal, nakita ng mga bilanggo ang pagdating ni Lester McKenna, isang lalaking may notorious na reputasyon. Nasa death row siya dahil sa pagnanakaw ng napakaraming gold bar na nagkakahalaga ng $200 million, na pag-aari ng isang tiwaling opisyal. Ang eksaktong kinaroroonan ng ginto ay isang misteryo sa lahat, maliban kay Lester. Kahit na ang mayor ay sinubukang makipag-deal sa kanya na kung ibubunyag niya ang lokasyon ng ginto, aalisin ang hatol ng kamatayan. Ngunit si Lester, sa mga kadahilanang siya lamang ang nakakaalam, ay nagpa siyang tanggapin na lang ang kanyang kapalaran. Makalipas ang ilang oras, nagkaroon ng ilang matataas na bisita ang warden. Ito ay si Hartman at ang mayor, at dito na unti-unting nabuo ang mga piraso ng puzzle. Dito nabunyag ang warden, si Hartman, at ang mayor, ay pawang magkakasabwat. Ang kanilang pangunahing motibasyon para sa muling pagbubukas ng matagal nang inabandonang kulungan ng Alcatraz, ay upang kunin ang nakatagong kayamanan ni Lester. Merong usap-usapan na sa mga taon na hindi ginagamit ang bilangguan, itinago ni Lester ang kanyang mga ginto sa mga dingding nito. Ang revelasyong ito ay nagbigay liwanag din sa kung bakit pinapahukay at pinapatrabaho ng warden ang mga preso sa mga bakuran ng bilangguan. Umaasa siya na aksidente nilang matutuklasan ang mga nakatagong kayamanan. Kalaunan ng gabing yun, isang grupo ng mga figura ang nagparachute mula sa kalangitan, na palihim na naglanding sa bakuran ng Alcatraz Prison. Mabilis at tahimik nilang idinispatsa ang mga gwardya na nakatalaga sa labas. Ang koponan, na tinatawag ang kanilang sarili na 49ers, ay pinangungunahan ni Donnie Johnson, isang dating pulis, at ang kanyang kanang kamay na babae na si Six. Gaya ng alkalde, ang layunin ng kanilang pagpunta dito ay para kunin si Lester at malaman kung saan nakatago ang ginto. Samantala sa loob ng madilim na basement, sina Lester at Sasha ay nagbahagi ng sandali. Dati silang magkatrabaho, na magkasamang nagsilbi sa Special Forces. Ito ay isang mapait na reunion, ngayong malapit nang bitayin si Lester. Partikular na hiniling ni Lester na makita si Sasha bilang kanyang final wish, at ang mga awtoridad ng bilangguan ay pinagbigyan naman ito. Ngunit lingid sa kaalaman nila, ang kanilang pribadong pag-uusap ay hindi ganoon kapribado. Mula sa likod ng mga dingding, maingat na nakikinig ang alkalde, naglalayong malaman ang anumang mga clue o sikreto na maaaring ibahagi ng dalawa. Hindi nagtagal, nakatanggap ang warden ng isang update mula sa isa sa kanyang mga opisyal, na sinabi na nawalan sila ng audio surveillance sa pag-uusap ni Lester at Sasha. Sa tingin ni Ruiz ay maaaring dala lang ito ng masamang panahon, ngunit lingid sa kaalaman niya, ang mga tauhan ni Donnie ang talagang nasa likod nito, na matalinong dinisable ang mga surveillance system ng kulungan. Habang papasok ang 49ers sa bilangguan, mabilis nilang idinispatsa ang mga gwardya sa kanilang landas, at agad na nag-establish ng kontrol. Sa isang selda, pinanood ni Nick ang mga nagaganap ng may ngiti, dahil naniniwala siya na ang rescue mission na ito ay inayos ni Sonny para makuha siya. Sa ibang lugar, may sariling agenda ang alkalde. Sa isang tense na face-off, kinorner niya si Lester, at prinesure siya na ibunyag ang lokasyon ng mga nakatagong ginto. Bilang kapalit,
inalok niya ang kanyang buhay, at nangakong babawiin ang parusa ng kamatayan. Ngunit si Lester, na isang matigas na sundalo, ay agad na narealize ang kasinungalingan. Naniniwala siya na kahit sabihin niya ang katotohanan, hindi siya maililigtas. Ang mga nasa basement ay tutok na tutok sa kanilang diskusyon, kaya hindi nila alam ang kaguluhang nangyayari sa itaas nila. Habang nangyayari ang lahat ng ito, si Sasha ay inihatid pabalik sa kanyang selda ng isang gwardya. Ngunit sa kasamaang palad, nakasalubong nila ang mga sumusulong na puwersa ni Donnie. Nagpaputok sila ng baril, na tumama kay Sasha at sa gwardya. Gayunpaman, nakaligtas si Sasha dahil tumama lamang ang bala sa kanyang braso, isang bagay na hindi napansin ng pangkat ni Donnie. Sa execution chamber, gumawa ang warden ng huling pakiusap kay Lester at ninais na malaman kung saan niya itinago ang ginto. Sa halip na sumagot, nagpasalamat lang si Lester para sa magandang suot na suot niya para sa kanyang nalalapit na execution. Hindi nagtagal, pumasok na ang pangkat ni Donnie at agad na nakuha ang kontrol sa silid. Sa kabilang banda, nakaramdam ng takot ang iba pang mga bilanggo. Marami sa kanila ang nangangamba na baka maging biktima sila ng grupo ni Donnie at nagtangkang tumakas. Gayunpaman, kalmadong-kalmado lang si Nick, tiwala na dumating ang mga nanghimasok upang iligtas siya. Sa kabilang banda, si Donnie ay nakatanggap ng update mula sa kanyang mga tauhan sa chopper, na sinabi na may namumuong isang bagyo sa labas. Ilang sandali pa, nawalan ng kontrol ang chopper, dahilan para bumagsak ito sa bubong ng kulungan. Nang ma-realize ang pangangailangan ng mabilis na pagkilos, ipinadala ni Donnie si Six at ang ilan sa kanyang mga tauhan upang isecure ang itaas na bahagi ng bilangguan. Sa panahong yun, nawalan na ng pasensya si Donnie sa pananahimik ni Lester. Determinadong makakuha ng sagot, gumawa siya ng isang marahas na hakbang. Itinutok niya ang kanyang baril sa isang pari, isang inosenteng tagamasid, at walang pag-aalinlangang hinila ang gatilyo. Ang umalingaw-ngaw na putok ng baril at ang biglaang pagbagsak ng pari ay nagdulot ng shockwave sa buong silid. Dahil sa labis na pagsisisi, nadurog ang puso ni Lester, sa paniniwala na ang kanyang pananahimik ay naging sanhi ng pagkamatay ng pari. Ilang milya ang layo mula sa FBI headquarters, bumugad ang masamang balita, nang iulat ng Coast Guard na isang chopper ang bumagsak sa ibabaw mismo ng Alcatraz. Agad na nakaramdam ng matinding pagkabalisa si Agent Williams, dahil kabilang sa mga kaguluhang nagaganap sa bilangguan ay si Sasha, na nagtatrabaho ng undercover. Kalaunan, nagpatuloy ang tensyon sa pagitan ni Sasha, Nick, at Six. Ang pamilyar na pakiramdam ng panganib ay namuo sa hangin, nang malaman ni Nick na ang mga nanghimasok ay hindi talaga mula sa pangkat ni Sonny. Nawala ang kanyang tiwala kay Donnie at sa kanyang grupo, at itinoon niya ang kanyang atensyon sa pagprotekta kay Sasha. Sa panahon ng labanan, ang mabilis na pag-iisip at pagsasanay ni Sasha ay nagbigay sa kanila ng maliit na kalamangan. Sa pag-atras ni Six, sandaling nakontrol ng dalawa ang sitwasyon, ngunit malayo pang matapos ang panganib. Samantala sa FBI headquarters, nagkatotoo ang kinatatakutan ni Agent Williams nang marinig niya ang boses ni Donnie sa telepono, na nagbigay ng isang tiyak na pagbabanta kung makikialam sila. Si Agent Williams, na may matatag na determinasyon sa kanyang mga mata, ay nagsimulang pakilusin ang kanyang koponan. Kinailangan nilang kumilos ng mabilis upang mabawi ang kontrol sa Alcatraz, at matiyak ang kaligtasan ng lahat ng mga umuukupa dito. Sa kabilang banda, si Nick at ang isang grupo ng mga bilanggo ay natagpuan ang isang RPG, na ginamit nila upang buksan ang isang nakalock na pinto ng gun room. Pagdating sa loob, inarmasan nila ang kanilang mga sarili ng mga armas. Kasabay nito, nagpasya si Donnie na palakihin ang mga bagay-bagay sa pamamagitan ng pagtali sa mayor sa isang upuan. Pagkatapos ay muli siyang nakipag-ugnayan sa FBI, iniutos na magpadala sila ng chopper, at nagbanta na sasaktan ang mayor kung hindi sila susunod. Hindi nagtagal, si Six ay nagdala ng balita kay Donnie na merong isang bilanggo sa itaas na napakahusay sa pakikipaglaban, na tila may training sa Special Forces. Tinanong ni Donnie kung alam ni Ruiz ang tungkol sa sino mang ganoong bilanggo, ngunit walang impormasyon dito ang warden. Sa sandaling yun,
Tinangka ng bodyguard ng mayor na agawin ng kontrol sa pamamagitan ng pag-hostage sa dalawa sa mga tauhan ni Donnie. Gayunpaman, binaril lang silang dalawa ni Donnie, sa paniniwalang wala silang mga kwenta. Ngunit sa pagkabigla ng lahat, ang dalawang lalaki ay nakasuot ng bulletproof vest at mabilis na itinumba ang mga bodyguard. Pagkatapos ay pumunta si Donnie kay Hartman, at dito nabunyag na siya ang nagsabi sa grupo ni Donnie tungkol sa ginto. Habang nangyayari ito, si Sasha at ang mga bilanggo ay naglunsad ng isang sorpresang pag-atake sa execution room gamit ang mga smoke grenade. Nagawa nilang iligtas si Lester, ngunit sa kasamaang palad ay kinailangan nilang iwan ang mayor, na nakatali sa kanyang upuan dahil masyadong delikado ang pagpapalaya sa kanya. Kalaunan, dinala ni Sasha at Nick si Lester sa isang ligtas na lugar. Dahil sa husay na kanyang ipinapakita, nagduda si Nick kay Sasha. Sa huli, inamin na din ni Sasha na siya ay isang undercover FBI agent. Nang marinig ito, nagalit si Nick dahil pakiramdam niya ay pinagtaksilan siya ni Sasha. Pagkatapos ng kaunting pagpapaliwanag, napakalma ni Sasha at Lester si Nick. Sa kabilang banda, nagpadala ang FBI ng chopper sa bilangguan gaya ng iniutos ni Donnie. Nang maibaba ng chopper ang FBI team, mabilis silang umalis. Gayunpaman, nanatili si Donnie at ang kanyang grupo dahil kailangan pa rin nila si Lester para sa lokasyon ng mga gold bar. Kalaunan, tinawagan ni Sasha si Donnie at iminungkahi ang isang swap, si Lester para sa alkalde. Pumayag naman si Donnie sa trade dahil ang kanila talagang habol ay si Lester. Sa isang kakaibang twist, ang ideya ng pag-swap sa mayor para kay Lester ay ideya talaga ni Lester, dahil naniniwala siya na ang alkalde ay isa lamang puppet ni Hartman. Makalipas ang ilang sandali, ang mga bilanggo ay makikitang naghahanda ng mga armas bago mangyari ang malaking swap. Kalaunan, natagpuan ni Sasha at Nick ang kanilang mga sarili sa ibabaw ng isang chopper, na bumagsak sa bubong ng bilangguan kanina. Nang nakipag-ugnayan si Sasha sa FBI para bigyan sila ng update, sinabi sa kanya ni Agent Williams na tiyaking maayos ang palitan upang maiwasan ang anumang shootout. Sinabi rin niya kay Sasha na siya at ang kanyang team ay malapit na sa isla. Pagkatapos nito, ibinahagi ni Sasha kay Nick kung bakit niya tinutugis si Sonny. Ang totoo, si Sonny ang may pananagutan sa pagpatay sa asawa ni Sasha. Nang marinig ito, naiintindihan na ngayon ni Nick ang motibo ni Sasha, at higit pa rito, medyo dismayado din siya kay Sonny dahil wala siyang ginawa para i-rescue siya. Samantala, si Donnie at ang kanyang koponan ay pumunta na sa lugar kung saan gaganapin ang palitan. Pagdating nila doon, kinuha nila si Lester, at hinayaan na ang alkalde na makalaya. Ngunit habang nangyayari ito, ang isa sa mga bilanggo ay nagpasyang atakihin ang mga tauhan ni Donnie, na naging sanhi para sumiklab ang isang shootout. Sa gitna ng kaguluhan, nagawang makorner ng warden si Six, habang si Donnie naman at ang isa sa kanyang mga tauhan ay nagawang makatakas, kasama si Lester at ang alkalde. Papatayin na sana ng warden si Six nang magpakita ang FBI at sinabihan siyang huminto. Ngunit sa gitna nito, nabaril si Nick at nasaktan siya ng husto. Nang makita ito, inaliw ni Sasha si Nick, sinabi sa kanya na magiging okay lang siya, at ibinunyag na si Nick ang isa sa mga naging pinakamalapit niyang kaibigan. Just hanging there, I'm gonna get you out of here. I'm gonna miss you, Sash. Kalaunan, makikita sina Sasha at Agent Williams na hinahabol si Donnie. Habang papalapit sila, nagbanta si Donnie na sasaktan ang alkalde. Ngunit sa isang kakaibang twist, biglang sumabog ang sinasakyan nilang chopper. Lumalabas na si Lester ay palihim na naglagay ng mga bomba sa kanyang damit kanina, at ginawa niya ito para makabawi sa mga masasamang ginawa niya noon. Sa huling eksena, nahanap na ni Sasha ang mga gold bar sa isang nakatagong lugar sa likod ng hardin ni Lester. Nabunyag na sa pag-uusap nila kanina, palihim na sinabi ni Lester kay Sasha ang pinagtataguan ng mga ginto. Nagpasya si Sasha na ibigay ang ilan sa mga ginto sa charity, dahil ito ay orihinal na pagmamay-ari ng isang tiwaling tao na ngayon ay patay na. Pagkatapos nito, makikita si Sasha na binisita si Nick sa bilangguan. Sa panahong yun, ibinahagi ni Sasha ang isang mabuting balita at sinabing lalaya na siya. Nagkasundo din silang dalawa na mag-team up para tugisin si Sonny. Binanggit din ni Sasha na itinago niya ang ilan sa mga ginto para sa kanilang mga plano sa hinaharap,
That's what I'm talking about. At dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ng like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.